Ang Perlas ng Silanganan, isang makasaysayang paglalakbay. Ang Maynila, ang puso ng Pilipinas, ay mayroong kasaysayan na kasing sigla at kasing yaman ng mga tao nito. Mula sa simpleng simula bilang isang daungan bago pa dumating ang mga Kastila, nasaksihan ng Maynila ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo na nag-iwan ng kanilang marka sa kultura at anyo nito. Ang lokasyon ng lungsod sa Manila Bay ay naging dahilan upang ito ay maging sentro ng kalakalan at palitan ng kultura sa loob ng maraming siglo. Ang natatanging timpla na ito ay makikita sa arkitektura, pagkain, wika, at sa matibay na diwa ng mga tao nito. Samahan natin ang paglalakbay sa nakakaakit na kwento ng Maynila, mula sa pinagmulan nito hanggang sa kasalukuyan. Bago dumating ang mga Kastila, sentro ng kalakalan at kultura, matagal na bago pa dumating ang mga galyon ng mga Kastila sa Manila Bay, ang lugar na ito ay kilala na bilang sentro ng kalakalan at palitan ng kultura. Ang mga barko mula sa iba't ibang panig ng mundo ay naglalayag patungo sa Maynila, dala ang kanilang mga kalakal at kultura. Kilala sa mga pangalang Seludong, Selurong, Maynila at Maynilad, ang daungang ito ay pinagtagpuan ng iba't ibang kultura mula sa Timog, Silangang Asya at iba pang bansa. Ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang lugar ay nagdadala ng kanilang mga produkto at tradisyon na nagpayaman sa kultura ng Maynila. Ang mga katutubo ng Maynila ay nakipagkalakalan sa mga karatig bansa, kabilang ang China, Hapon, India at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang kanilang mga produkto ay kinakalakal kapalit ng mga kakaibang kalakal mula sa mga bansang ito. Darating ang mga barko ng mga Tsino na puno ng seda, porselana at mga pampalasa na nagdadala ng mga bagong ideya at teknolohiya sa Maynila. Habang ang mga mangangalakal mula sa Timog ay nagdadala ng mga mababangong pampalasa, mahalagang bato at kakaibang tela. Ang mga kalakal na ito ay nagbigay ng bagong lasa at kulay sa buhay ng mga tao sa Maynila. Ang panahong ito, bago dumating ang mga Kastila, ay nagpapakita ng matagal ng papel ng Maynila bilang tagpuan ng mga kultura at patunay sa talino at tibay ng mga unang nanirahan dito. Ang kanilang kakayahang makipagkalakalan at makisalamuha sa iba't ibang kultura ay nagbigay daan sa isang masiglang komunidad na puno ng kasaysayan at yaman. Sa ilalim ng bandilang Kastila, isang kolonyal na kabisera. Ang pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1771 ay hudyat ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Maynila. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng bagong yugto sa lungsod na nagbukas ng pinto para sa mga Kastila na magtatag ng kanilang pamahalaan at kultura. Inangkin ito ng mananakop na Kastila para sa korona ng Espanya at ginawa itong kabisera ng bagong tatag na Spanish East Indies. Ang Maynila ay naging sentro ng kalakalan at pamahalaan sa rehiyon na nagdala ng maraming pagbabago sa ekonomiya at lipunan. Sa loob ng Intramuros, isang napapaderang lungsod na itinayo ng mga Kastila, ay itinayo ang mga malalaking simbahan, gusali ng gobyerno at mga tirahan para sa mga mayayamang Kastila. Ang Intramuros ay naging simbolo ng kapangyarihan at impluwensya ng Espanya sa Maynila. Ang papel ng Maynila bilang mahalagang bahagi ng Imperyong Kastila ay napatunayan sa pagtatag ng kalakalang galyon ng Maynila, Acapulco. Ang kalakalang ito ay nagdala ng mga produkto mula sa Asya patungo sa Amerika at vice versa na nagpayaman sa ekonomiya ng lungsod. Nagdala ito ng malaking kayamanan sa Maynila, ngunit mayroon din itong kapalit dahil ang lungsod ay napaligiran ng mga kuta at ang mga naninirahan dito ay nasa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng mga Kastila. Ang mga kuta tulad ng Fort Santiago ay nagsilbing paalala ng kapangyarihan ng Espanya at ang kontrol nito sa lungsod. Bahagi 4, isang bagong panahon, ang impluwensya ng mga Amerikano. Ang digmaang Espanyol, Amerikano noong 1878 ay nagtapos sa pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas at nagpasimula ng isang bagong panahon ng kolonyalismong Amerikano. Sinimulan ng mga Amerikano ang mga malalaking proyekto sa infrastruktura, binago ang itsura ng Maynila na may malalapad na kalsada at mga linya ng tram na dekuryente. Bukod sa infrastruktura, ipinakilala rin ng mga Amerikano ang isang bagong sistema ng edukasyon na hango sa sistema ng pampublikong paaralan sa Amerika. Itinuro ang wikang Ingles sa mga paaralan at nagsimulang kumalat ang kulturang Amerikano sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng panitikan, musika at pelikula.
Ang panahon ng kolonyalismong Amerikano ang naglatag ng pundasyon para sa pagbabago ng Maynila tungo sa isang modernong lungsod. Binago ang infrastruktura, ekonomiya at pagka-Schmidt. Bahagi 5, Kalayaan at mga hamon. Dumating ang pinakahihintay na araw noong Hulyo 4, 1946 nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos. Ang Maynila, na nasira dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, ay naharap sa mabigat na gawain ng pagbangon at pagbuo muli ng sarili bilang kabisera ng isang bagong bansang malaya. Sa kabila ng mga hamon, namayani ang diwa ng katatagan. Ang gobyerno, sa pamumuno ni Pangulong Manuel Roxas, ay naglunsad ng mga programa upang muling buhayin ang ekonomiya, ibalik ang mga mahahalagang serbisyo, at magbigay ng pabahay para sa libu-libong nawalan ng tirahan dahil sa digmaan. Ang panahon pagkatapos ng kalayaan ay panahon din ng mabilis na pag-unlad ng mga lungsod na nagdulot ng paglobo ng populasyon na nagbigay ng presyur sa infrastruktura at mga mapagkukunan ng lungsod. Bahagi 6, Modernong Maynila, isang lungsod na patuloy na nagbabago sa mga dekada pagkatapos ng kalayaan, patuloy na umunlad ang Maynila ng mabilis. Tumaas ang mga gusali sa lungsod na sumisimbolo sa mga pangarap ng isang bansang sabik na yakapin ang modernidad. Gayunpaman, ang mabilis na pag-unlad na ito ay nagdala rin ng mga kakaibang hamon, kabilang ang trapiko, polusyon sa hangin, at patuloy na kahirapan. Sa kabila ng mga hamong ito, hindi nawala ang sigla ng Maynila, at patuloy itong naging sentro ng politika, kultura, at kalakalan ng Pilipinas. Nagpatuloy ang mga pagsisikap upang tugunan ang mga problema ng lungsod na may iba't ibang antas ng tagumpay, kabilang ang mga bagong sistema ng transportasyon, mga regulasyon sa kapaligiran, at mga programang pangkapakanan ng lipunan. Bahagi 7, Maynila, bukas mga hamon at oportunidad. Habang papasok ang Maynila sa ika-21 siglo, nahaharap ito sa mga bagong hamon at oportunidad. Ang lungsod ay patuloy na umuunlad, ngunit kasabay nito ay ang mga pagsubok na dala ng modernisasyon. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng malaking banta sa lungsod na ito na nasa baybayin dahil pagtaas ng lebel ng dagat at mas madalas na matinding mga kaganapan sa panahon. Ang mga pagbaha at pagguho ng lupa ay nagiging mas karaniwan na nagdudulot ng panganib sa mga residente at infrastruktura. Binabago ng digital revolution ang ekonomiya, lumilikha ng mga bagong oportunidad habang pinapalitan ng mga tradisyonal na trabaho. Ang mga industriya tulad ng teknolohiya at serbisyo ay nagiging pangunahing bahagi ng ang ekonomiya ng lungsod na nagbibigay ng mga bagong trabaho at pagkakataon para sa mga residente. Ang mga pinuno ng lungsod ay may tungkulin na makahanap ng mga makabagong solusyon sa mga komplikadong problemang ito na binabalanse ang paglago ng ekonomiya sa pagpapanatili ng kapaligiran at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mga proyektong pang-infrastruktura at mga inisyatiba sa kalikasan ay mahalaga upang matiyak ang isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Sa kabila ng mga hamon, mayroong optimismo dahil ang mga kabataan ng Maynila ay sabik na hubugin ang kinabukasan ng lungsod. Ang kanilang enerhiya at inobasyon ay nagbibigay ng pag-asa na ang Maynila ay magpapatuloy na umunlad at magtagumpay. Ang kwento ng Maynila ay hindi patapos at ang matibay na diwa nito ay titiyak na mananatili itong puso ng Pilipinas sa mga susunod pang henerasyon. Ang kasaysayan at kultura ng lungsod ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga tao habang ang mga bagong henerasyon ay nagdadala ng sariwang pananaw at pag-asa.